Pagbalik sa kanlungan, si Juno at ang kanyang mga kasama ay nakita ang katawan ng batong dragon at dahil wala silang nakitang mga tao, nagtanong sila kung maayos ba ang lahat at doon ay naramdaman ni Juno ang presensya ng mga taga-nayon. Agad silang pumunta sa lugar at doon nila nakita sina Miria at Mariel, tinanong ng espada kung ano ang nangyari sa lugar na iyon dahil may nakita silang bangkay ng batong dragon hindi kalayuan, at iyon ay dahil sa ating munting dragon at kay Lucia. Ipinaliwanag ni Maria na nagkaroon ng labanan sa pagitan ng batong dragon at ng dragon ng salot. Nag-alala si Juno at tinanong kung gumala pa ba ang halimaw sa lugar at pinapakalma siya ni Maria at binanggit na bumalik na ito sa kagubatan, at doon ay nagtanong ang manggagamot tungkol sa mga taga-nayon. Sumagot si Mariel na karamihan ay nakalikas na pero may ilan pa ring nawawala. Dahil dito ay nag-alok silang hanapin ang mga ito at sumama rin si Miriam at doon ay pumayag si Mariel pero bago iyon ay pinapaalala niya ang isang napakahalagang bagay, isang bagay na hindi nila sinabi ngunit mahuhulaan na natin kung ano iyon. Pagbalik sa ating bida ay nagising siya at ang unang nakita niya ay ang maliit na butiki at si Lucia. Nalilito siyang nagtanong kung nakikilala pa ba siya nito at sumagot ang maliit na butiki sa pamamagitan ng pagtalon sa kanyang ulo at pagyakap sa kanya. Habang nakaupo sa damuhan ay humingi ng tawad si Lucia at nakiusap na patawarin siya dahil iniwan niya ito noon, tinanggap iyon ng butiki na may ngiti na nagbigay ng ginhawa sa ating bida at gayunpaman, patuloy siyang kinakain ng konsensya dahil sa pagkitol niya sa buhay ni Gregory. Kahit wala naman siyang ibang pagpipilian at binanggit niya sa sarili na hindi na siya muling makakalapit sa mga tao, at ayaw rin niyang makasakit sa itim na butiki o sa mga unggoy gamit ang kanyang lason kaya't nagdesisyon siyang lisanin ang kagubatan. Subalit hindi pa ngayon dahil kailangan muna niyang tapusin ang isang bagay, kailangan niyang alamin kung bakit nauwi sa ganoong kalagayan si Dozen at bilang huling habilin nito upang ang mga taong tumanggap sa kanya ay makapamuhay ng payapa, pagkatapos ng lahat iyon ang kanyang responsibilidad. Bilang bayani ay sinabi ni Lucia na kailangan niya ng oras para pag-isipan ang susunod niyang hakbang, kaya nagpasya siyang bumalik sa kuweba at habang lumilipad pabalik ay naramdaman niya ang isang bagong kakayahan na tinatawag na psychic sense. Bigla na lang siyang nagkaroon ng bagong kakayahan at dahil dito, naramdaman ng ating bida ang isang mapanganib na halimaw at nang makita niya ito sa malayo at sinubukan niyang alamin kung ano ito, kaso sa kanyang kasalukuyang estado ay nahirapan siya dahil nasa level 5 pa lamang siya. Naalala niya na dati ay may nakita na rin siyang katulad nito kaya't inisip niyang baka may koneksyon, at sinundan niya ito hanggang sa mapansin niyang papunta ito sa nayon. Ang nayon na ito ay tila hindi makalipas ang isang araw nang walang panganib. Ngunit biglang naisip ng dragon na si Lucia na tumaas ang kanyang level nang mapansin niyang mas malinaw na siyang nakakakita at mas marami ng kakayahan ang halimaw. Nang mas mabuti niya itong tingnan ay nagulat siya sa kakaibang mga kakayahan nito, dahil mga kakayahan ito na karaniwang sa tao lamang makikita. Sa sandaling iyon ay naisip niya na posibleng nakakapagnakaw ng kakayahan ang halimaw mula sa mga tao at nakokontrol ang mga ito. Unti-unti siyang nakumbinsi na ang slime na iyon ang tunay na may kasalanan sa pagkasira ng nayon. Malinaw na ang ating paboritong dragon na si Lucia ay hindi papayag na hayaang makawala ang halimaw na iyon, dahil maaari nitong masaktan ang kanyang mga kaibigan na pinili niyang protektahan at oo, napakabuti ng ating bida kahit alam niyang malamang ay hahabulin din siya. Gayunpaman ay determinado siyang harapin ito upang patayin at nang makalapit siya, naglabas ang halimaw ng makapal na usok at biglang may lumitaw na dalawang batang nalilito, kaya inakala ni Lucia na nakatakas na ang halimaw. Ngunit sa sandaling iyon ang mga bata ay muling nagbago ang anyo at sinubukan siyang atakihin, pagkatapos nito ay nag-anyong tao ang nilalang ngunit tinamaan ito ng butiki na lumabas mula sa mga damuhan. Kaso nang isipin ng ating bida na gumana ang kanyang atake, nagulat siya sa bilis ng paggaling ng halimaw at sinabi nito sa ating bida na gusto nitong ayusin ang lahat ng mapayapa, pero si Lucia na nagagalit at nalilito ay iginiit na tapusin ito at sinisi niya ito sa pagkasira ng nayon. Subalit gaya ng inaasahan ay hindi naintindihan ng halimaw ang sinasabi ni Lucia, dahil naalala nitong pinoprotektahan nito ang nayon ng mga tao at inakala nitong gusto nitong malaman ang tungkol sa mga tao kaya't nag-anyong iba't ibang tao ito, tulad ng mga bata at sinabi pa na masarap ang lasa ng mga ito ngunit mahina ang kanilang kakayahan. Tunay na napakasama ng slime at pagkatapos nito ay nag-anyong matatanda rin ito, na mga mangangalakal at iba pa at nang makita ito ay labis na kinilabutan si Lucia at tinanong kung ilang tao na ang napatay nito.
dahil hindi ito nag-react ay inakala ng halimaw na wala siya sa mga iyon, kaya kinain nito ang lahat at nag-anyong ulo ni Dos. Narinig ng masamang slime na tinawag ng ating bida ang pangalang Roger kaya't naunawaan nitong siya iyon, ngumiti ito at sinabi na dahil sa tao na iyon ay nagawa nitong atakihin ang nayon at pumatay ng maraming tao habang siya ay nakaupo lamang at nanonood, kaya naging madali para dito ang mangolekta ng mga kakayahan. Dahil dito ay nagalit ng husto ang ating bida at nangakong pagbabayarin niya ito, dahil hindi ito naintindihan ng slime at inakala nitong nagagalit siya dahil hindi siya pinayagang kumain ng tao at iminungkahi nito na magtulungan sila at manghuli ng kakainin, o kaya'y magpaligsahan kung sino ang mananalo. Subalit malinaw na hindi rin ito nauunawaan ang matinding parusang matatanggap nito mula kay Ilusha. Tumanggi ang dragon at sinabi na hindi siya titigil hanggat hindi niya ito winawasak at samantala, lumipat ang eksena sa mga adventurer at kay Miriam. Patuloy nitong iniisip si Ilusha at hindi niya napapansin na nabanggit niya ang pangalan nito at nang marinig iyon, tinanong siya ni Meltia kung isa ba itong nawawalang taga-nayon at doon ay sumagot si Miriam na hindi, kundi ang dragon ng salot na nagprotekta sa nayon. Dahil dito ay napaisip si Meltia kaso biglang dumating si Yuno at sinabi na may natagpuan siyang ilang tao sa mga guho, bumalik sa ating bida ay tumayo siya sa harap ng halimaw at umatake gamit ang kanyang naglalagablab na hininga. Pagkatapos nito ay itinapon niya ito sa himpapawid at ibinagsak sa kailaliman ng kagubatan, inakala niyang tapos na ang lahat kaso habang paalis na siya ay biglang lumitaw ang mata ng halimaw sa harap nila, sa parehong oras si Taranturog ay umakyat sa lugar kung nasaan ang mga babae. Si Mariel ay abala sa paggagamot ng mga sugatan at dumating sina Meltia at Miriam kasama ang iba pang mga nakaligtas. Nang makita sila ay nakahinga ng maluwag si Mariel at inamin ni Miriam na nag-aalala siya na baka pumunta ito sa kagubatan para hanapin ang dragon. Sinabi rin niya na hindi siya sigurado ngunit pakiramdam niya ay may malaking hindi pagkakaunawaan, kung nalalaman lamang nila ang gagawin ng dragon ay maiintindihan nila ito at marahil ay tatanggapin pa nila ito sa nayon. Naalala ni Mariel na pinatay ng dragon si Gregory at sinubukan siyang atakihin at sa kabila nito, naniniwala si Miriam na may dahilan ito kaya't nais niya itong makita muli at pinagbawalan ni Maria si Miriam na hanapin ito at nilinaw na isa ito sa tatlong malalaking halimaw ng kalamidad. Biglang sumingit si Meldia at sinabi kay Mariel na dapat niyang hayaan si Miriam, dahil kahit pigilan pa siya at hahanapin ay hahanapin pa rin niya ang dragon ng salot, ngunit syempre ay hindi nila siya pababayaan na mag-isa, dahil handa siyang samahan ng kanyang grupo. Nangako siya na kung maging delikado ang sitwasyon ay magbibigay sila ng senyales para umatras, dahil dito ay pumayag si Mariel na paalisin sila kaso bago iyon ay inutusan niya si Miriam na maging maayos ang asal sa lahat ng oras, bagay na ipinangako naman niya kahit posibleng hindi niya iyon matupad. Sa ibang eksena ay makikita si Ilusha na kaharap ang halimaw na naganyong isang skill at inatake niya ito, ngunit patuloy pa rin itong mabilis na gumagaling at dahil nainis na ang halimaw kay Ilusha, nagpa siya itong umatake nang walang pakialam kung mamatay man ang ating bida. Pinagsama-sama nito ang kanyang mga kakayahan at lumikha ng isang malakas na sumasabog na apoy at doon nagsimula ang matinding labanan nila, nagawang hatiin ni Ilusha ang halimaw sa dalawang ngunit patuloy itong tumatawa at kahit buong lakas na umatake si Ilusha, hindi pa rin niya ito napatay. Napagtanto niya na napakahirap itong talunin at hindi ito kayang tapusin sa isang atake lamang. Muling sinabi ng halimaw kay Ilusha na walang saysay ang laban na ito dahil hindi niya ito kailanman matatalo, ngunit lalo lamang naging determinado ang ating bida na patayin ito. Dahil sawa na ang halimaw sa patuloy na paghadlang ni Ilusha, nagbitaw ito ng sunod-sunod na pinagsamang kakayahan at nagbabala na hindi makakaligtas si Ilusha sa atake na iyon, handa na itong umatake nang biglang kumalat sa katawan nito ang espesyal na lason na itinira ng itim na butiki mula sa naunang atake. Sinubukan na tumakas ng butiki ngunit pinapabagal ito ng masamang slime, hinuli at muling naglabas ng makapal na usok upang pigilan si Ilusha na makalapit at nang mawala ang usok, nagulat ang ating bida dahil ang itim na butiki ay nakakulong na sa isang uri ng kapsul.